The one and only Jew ng Calvary Temple, praise God. Sino po naniniwala na malapit na dumating ang Lord? Amen, praise the Lord. No, kanina po nag-usap kami ni Pastor Jun and Pastor Francis sa mga nangyayari, sa mga balita. No, pati po yung galit ng China sa atin dahil yung lalagyan o yung isang machine po ng Amerika ay nandito pa rin na pwede po siyang mag-send ng missiles na 3,000 kilometers abot hanggang China. At kung mapapansin nyo, all over the Philippines, kumukuha po sila ng mga reservist. Alam niyo po, kapag ganyan ang sabi ng Lord, lift up your heads for your redemption draweth nigh. Malapit na ang pagliligtas ng Diyos sa atin. At hindi tayo dapat pa-stress. Amen. Sino po excited na dumating ang Lord? Kaya hindi po aksidente, pinag-aaralan po natin na yung faith po natin hindi siya mag-fail. Now, we've been studying Unfailing Faith for 4 months now, na marami pong mga example of faith in the Bible. Hindi po sila perfect, nag-fail po sila bilang tao, pero yung faith ng Panginoon na nilagay po sa atin, hindi po yan mag-fail hanggat na kay Kristo tayo. Amen. Ang nice lang po ng Lord, mag-grow tayo. Sino po nag-grow dito katulad po namin? Na nagbubunga. Amen po ba? Praise God. Praise God. So nasa ibang topic na naman po tayo. Nung nakaraan na pag-aralan po natin, yung bleeding woman, actually po, ang talaga doon, bida, si Jairus, na ito pong pag-aaralan natin ngayon, nakasingit po ang bleeding woman. No, ito po ang natin, the unfailing faith of the synagogue ruler, Jairus. Yan po ang ating nandiyan ba si Jairus? Malalaman na po natin ng may baon po ako. Ito po ay, ibig sabihin, golden boy na po kasi ako niyan sa October. Invited po kayo, punta po kayo sa church, pagpe-pray ko po kayo. Anyway, ang ibig sabihin po ng synagogue muna po, kasi synagogue ruler po siya. Ang sabi po dito, the building, sabi po dyan, where a Jewish assembly or congregation meets for religious worship and instruction. So building po siya, no, na mas maliit po siya sa temple at wala pong mga sacrifices na ginagawa po doon. Nandito po yung sa bawat lugar po, marami po ito sa buong Israel. Dito po sila nagsiservice, nagre-read ng word, nagwo-worship. Number 2, ang ibig sabihin din po is a Jewish assembly or congregation. It also speaks about the Jews, no? Sila mismo na sumasamba sa ating Panginoon. Now, the ruler of the synagogue, ang sabi po dyan, wala palang monitor dito, no? Ang sabi po dyan, the ruler of synagogue, a word taken from the Greek root archisynagogos, does not always teach, but he is one of the supervisors who chooses the readers and teachers. It is his responsibility to make sure the teaching is accurate and in accordance with tradition. He very well may have been the one who allowed Jesus to teach in Mark chapter 1. Hindi lang po actually sa Mark chapter 1. No, maraming instances na pinayagan si Jesus na magsalita po sa synagogue. Yan po ang ibig sabihin po, si Jairus po, hindi po siya ordinaryong tao, po siya, mataas po ang kanyang katungkulan dahil leader po siya ng synagogue. Siya po yung nag-a-appoint kung sino ang magbabasa, ang mag-explain, magpapaawit, no, parang service po talaga. So, director po siya. Siya po nagdidirect po. Mataas po ang katungkulan niya. Na makikita po natin dito na kahit gaano kataas ang kanyang katungkulan, nagpakumbaba po siya kay Jesus. Now, if you're considering na meron pong buntis po sa inyo, gusto nyo mapangalan ang inyong anak na Jairus, ito po ang ibig sabihin ng pangalan Jairus. Jairus, ang sabi po dyan, is a boy's name and the Greek form of Hebrew, Jair, meaning he shines, one giving light, or he enlightens. So his name means one whom God enlightens. Ang ganda po ng niya, no? Yung na maliwanag po sa kanya actually na si Kristo ang Panginoon. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Matatagpuan po natin ang kwentong ito sa Mark 5:21-43, maging sa Matthew 9:18-26, at saka po sa Luke 8:41-56. Sabi po dito, when Jesus had again crossed over by boat to other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue rulers named Jairus came, and he saw Jesus. He fell at his feet.
He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him, and a woman was there who had been subject for bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, "If I just touch his clothes, I will be healed." Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized the power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see people crowding against you," his disciples answered, "and yet you can ask, 'No, who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue ruler. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. And when they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him, and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, get up." Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this, and told them to give her something to eat. Father God, we thank you for your word, your living word. We ask you, Father, to enlighten us, O God, about your word tonight, about the faith of Jairus. We allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual, lalo na po, Panginoon, sa mga first-timer po namin. We believe, Lord, wala pong aksidente kung bakit sila nandito ngayon. We believe, Lord, pinili mo po sila upang maranasan po nila ang iyong kaligtasan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong biyaya sa kanila. We allow you, Holy Spirit, to touch every heart, O God, and change us from glory to glory as we receive the powerful word of God. And as we believe, receive your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. So makita po natin ang kwento na last week na bagamat nag-intro tayo kay Jairus, pero pinag-usapan po natin yung ang bleeding woman. Makita po natin sa kwento, no? Sa mga pananampalatayang na pag-uusapan po natin, yung centurion, kakaiba po siya, sabi po niya, Lord, sabihin mo lang. Itong bleeding woman, mahawakan ko lang ang laylayan. Si Jairus naman, Lord, puntahan mo ang aking anak. It's according to our faith. Hindi po natin dapat ginajudge ang tao. Hindi, kahit ano lang, ganito. Alam niyo po, nirespeto ng Diyos kung ano po ang ating pananampalataya. Ang importante, meron kang pananampalataya sa Diyos. Na sa Diyos po, katulad ng ating inawit, walang imposible. Lahat ng imposible, posible sa Diyos. Because He is the God of miracles. Sino po ang nag-expect po ng miracles kay Lord? Amen. Miracle tana po yan eh. That is one of the greatest miracles sa isang tao, yung pong dumami po ang mananampalataya. And the greatest miracle of all, yung pong changed life. Na ikaw ay binago at patuloy na binabago. Amen. So, anuhin po natin uli, no? Marami po tayo pwedeng ano po kay Jairus matututunan. But
again, 3 points na ho tayo because of time constraint. Number 1 po, Jairus had unfailing faith in God because he forgot his reputation and fell down at Jesus' feet. Ano pong reputasyon po ni Jairus? Siya po ay synagogue ruler. Synagogue ruler po siya at mataas po ang tingin ng mga tao sa kanya. At hindi po niya inintindi na siya ay ma-expel sa synagogue. Because during this time, marami pong mga Hudyo, Pariseo, mga leaders of the Jews na hindi po ayon kay Kristo. Ayaw nila kay Kristo. Nire-reject nila si Kristo. Kaya kung maalala niyo po yung bulag mula nung pagkabata, siya po ay pinagaling ng ating Panginoon. Tinatanong siya paano siya gumaling. Sabi niya, merong nag-ano sa akin, ito, punta ka dun sa pool kanya, pag hugasan mo yung putik sa yung... sa madaling salita, pinatawag din po yung kanyang magulang, ito ba yung anak mo na bulag? Ito niya ba yung anak niyo na bulag? Sabi niya, alam po namin siya ay bulag. Paano siya nakakita? Hindi namin alam. No, tanungin niyo siya, nasa edad na. Bakit po yun daw ang sagot? Dahil takot po silang i-express ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Kasi baka po sila ma-expel ng synagogue. Basahin ko muna po yung John 12, 42-43. Sabi po dyan, many people did believe in Him. Sakit yung kaya, misani na kang... Many people did believe in Him. However, including some of the Jewish leaders, but they wouldn't admit for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue. Ang sabi po dito, fear that the Pharisees would expel them from the synagogue, for they love human praise more than the praise of God. Ang mga Hudyo po, takot po silang ma-excommunicate po sa kanilang religion. No, para po yung mga ibang religion yung pong tinitiwalag ka. No, at para bang kapag tiwalag ka ng isang religion, wala ka ng pag-asang maligtas. Ganyan din po ang mga mindset po ng mga Hudyo. Napakahalaga po sa kanila yung makapag-attend po sila sa synagogue. Pero si Jairus po, hindi po niya yun inalintana. Kung titignan po natin, balikan po natin kung anong ginawa po ni Jairus sa Mark 5:21-23. Ang sabi po dito, when Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him. While he was by the lake, ang sabi po dito, while he was by the lake, then one of the synagogue rulers named Jairus came. When he saw Jesus, he fell at his feet. Nung nakita po niya, tingnan niyo po itong, nung nakita niya si Jesus, agad po siyang nagpatira pa. Nag-bow down po siya kay Jesus. Now, ano po ang ibig sabihin niya dito? Ang sinasabi po ni Jairus dito, naniniwala ako, you are the Son of God at karapat-dapat kang sambahin. Ang mga Hudyo po, they are well-versed po sa kanilang sa 10 Commandments that you should not bow down to any other gods. Kaya nga po, alam nila ang kwento kay Shadrach, Meshach, Abednego na kahit anong mangyari, kahit sila'y mamatay, hindi ka dapat luluhod kahit kanino. Pero si Jairus, lumuhod kay Jesus, no? Napakaraming tao po dito, libo-libo. Alam niyo po kung gano'ng karami po, kasindami po ng mga pinakain po niya, nung feeding of 5,000 and feeding of 4,000. Laging ganyan po karami ang sumusunod kay Jesus. Mga lalaki lang po yun. Ang sabi po ng mga Bible scholars, more than 20,000 ang lagi pong sumusunod kay Jesus. Ganyan po kasikip, ganyan po karami ang sumusunod kay Jesus. Pare lang po sila ay makarinig sa Kanya at sila po ay yung may mga karamdaman, gumaling din po. Hindi po niya inalintana yung kanyang dignity. Hindi niya inalintana yung kanyang ako ay synagogue ruler. At saka may mga inaasahan ako ng mga Pariseo, nakakampihan ko sila. Hindi po siya kumampi sa mga Pariseo. Dahil po meron siya pangangailangan na dapat gumaling ang kanyang anak. At alam niya, si Jesus lang, dahil naniniwala siya, He was the Son of David. Napakahalaga po nito. Pag sinabi mong Jesus, Son of David, ibig sabihin po nito, ikaw yung pangako ng Diyos. Ikaw yung pangako ng Diyos na magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya nga po, nag-bow down po siya. So it's an expression of worship. Sinasabi niya na si Kristo ay Diyos.
Ganito po katindi ito. Siguro po yung mga Hudyo dito, nanlalakihan na po yung mata nila. Na paano yung synagogue ruler na yan? Bakit siya nag-bow down? Wala po siyang pakialam. And then, kung titignan niyo ho dito, while he was by the lake, ang sabi po dyan, nasa tabi po ng lawa, pagkadaong po ng bangka po ni Jesus, pagka-step po niya sa pagkababa po niya sa lupa, sinalubong na po siya ni Jairus. Bigla po siyang actually po, naputikan po si Jairus dito, nabasa po siya. Pero wala siyang pakialam. Sa mga Levites po, mga leaders po, or mga servant po na naglilingkod po sa temple or synagogue, mga Levita po, binihisan po ng Diyos yan na talaga pong lagi silang nakaporma. Gumawa po ang Diyos ng mga disenyo ng damit sa Leviticus para po sa mga maglilingkod sa kanya sa temple. Si Jairus po dito, nakabihis po siya, kumbaga naka-formal po siya, pero wala siyang pakialam. Masamba lang niya si Jesus. Pero tayo po, kung minsan may mga Kristiyano, hindi man ganyang kataas ang kanyang reputasyon, hindi pa niya maiitaas ang kanyang kamay kay Kristo. No, punong-puno ng pride. Ano ba yung problema ng pagtaas ng kamay? Pero kapag hold-upper niyan, tataas mong kamay mo. Si Jesus, hindi kanya hold upin. Pag tinaas mo ang kamay mo kay Jesus, pagpapalain ka niya. Amen. Magtun kayong hold upper na makain, tas may gamat mong pagpalaan na ka. Ali, kunahan na lang kaya kang kain. Then pera mo. No, we need to worship the Lord na hindi tayo nahiya. Even in public. Kung kinakailangan na itaas mo ang kamay mo sa public, taas mo ang kamay mo. Just to express your worship na mahal mo ang Diyos at kahit saan, i-worship mo siya, sasambahin mo siya, at wala kang pakialam. Parang si David, nagsasayaw po siya, kinalimutan po niya, inabuhat niya yung damit niyang panghari, kinalimutan po niya yung dignidad niya na bilang hari. Sino po yung mga may royal blood dito? Si David po, hari po siya. Noong kinriticize po siya ng kanyang asawa na si Michal, ang sabi ni David sa kanya, hindi ang tatay mo ang nagluklok sa akin, ang nagpala sa akin, kundi ang Diyos. I will be more undignified than this. Kahit kahiya-hiya, sasamba pa rin ako, sasayaw pa rin ako sa aking Diyos. Dapat yun po ang attitude ng isang tunay na Kristiyano. Kahit pinagtatawanan tayo, lumulundag tayo, tinataas po natin ang ating kamay, huwag tayong mahiya. Kasi sabi ni Kristo, kung kinayaan niyo ako dito sa lupa, sa harapan ng aking Ama at ng libu-libong anghel, ikahihiya ko rin kayo. It's about time na alam po natin, malapit na dumating ang ating Panginoon, itodo na po natin ang ating pagiging Kristiyano. Kung ikaw ay para sa Diyos, ikaw ay para kay Kristo, gawin mo kahit sa publiko. Manalangin ka, no? Kahit, wag po kayong mahiya na kung minsan nasa Jollibee ka o sa restaurant, minsan gaganyan ka, Lord, thank you. Para hindi halata no? Pahalata mo po na ikaw yung nananalangin. Di ba, Pastor, sabi ng Panginoon, kapag nanalangin ka, pumunta ka sa kwarto, dadali mo dun yung pagkain mo? Kasi po, iba po yung personal devotion. Iba po yung public, marami pong example in the Bible na publicly nag-pray po sila. Si Jesus mismo nag-pray sa public. Para marinig nila, Lord, makita nila aking Ama na ako'y sugo mo. Nagpe-pray po siya sa public. Ang totoo niyan, yung sinasabi mong, di ba sabi niya, ang totoo mo niyan, malamarine ka. Pero kung ikaw ay proud bilang Kristiyano, kahit saan po mananalangin ka. Actually po, kapag pumunta ka sa mga birthdays ng kaibigan mo at walang nananalangin, sabi mo, manalangin muna po tayo, panalangin natin yung birthday celebrant. It's a wonderful opportunity na makita po nila yung liwanag na dala-dala mo mula kay Kristo. It's a wonderful opportunity to evangelize the people. Amen. Start with a prayer. Kahit saan po tayo, tayo po ay ipakita po natin yung expression of worship natin kay Lord. Ngayon, nandito na ho tayo sa loob ng iglesia na hanggang ngayon hindi mo maitaas ang iyong kamay, something is very wrong. Something is very wrong. Anong problema nang itataas mo yung kamay mo kay Jesus? Nang sabihin mo, Lord, ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas, and I worship you. I don't care kung itong katabi ko hindi siya nagwo-worship. I don't care kung tinitignan ako, kung merong mga tinatawanan ako. Kahit saan ho tayo,
worship the Lord. Si Jairus po, ang taas ng kanyang katungkulan, pero kahit naputikan po siya, walang putik ho dito, walang tubig. Naputikan po siya, no? Sinubsob po niya ang kanyang sarili sa lupa para lang i-express niya na talagang naniniwala siya kay Jesus. At wala siyang pakialam kung this day, sabi niya, kung may expel ako from synagogue, patatalsikin ako sa synagogue, it's okay. Basta't hindi lang ako patalsikin ni Jesus. That is the most important of all. No, i-reject ka man ng tao, huwag ka lang i-reject ng Diyos. Amen? Paano tayo rinireject ng Diyos? Sabi po sa James 4:6, but He gives more grace. Did you know you can have more grace, more favor, pero meron tayong same grace sa ating salvation at saka po sa ating hangin at ulan at araw. But God gives more grace. Sabi diyan, that is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. So, paano rinireject po ng Diyos ng tao? Yung proud. If you are not worshiping Jesus, hanggang ngayon, hindi mo maitaas ang kamay mo kay Jesus, you are proud. Para bang, ikaw ba ay Diyos din? Iyon pong gano'n. Ano bang nakakahiya? Kung diyang mabulok yung kilikili mo. Numbisa ka sa Lida kang Rexona. O kaya, mas effective po ata yung tawas. Bali na, dyan pang mabulok yung kilikili mo, no? At ikang butlig o kahit. Kung masakit po yan, actually, pag tinas mo po, gagaling po yan. Amen? Kaya nga, He opposes the proud. Yung mga palalo na hindi nagwo-worship sa Kanya, rinireject po ng Lord. But shows favor to the humble. 1 Peter 5:5-7, in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another. Sabi po dito, all of you, dress yourself in humility. Bihisan ninyo ang iyong mga sarili ng pagpapakumbaba. And for God, ang sabi po dyan, katulad ng sinabi ni James, opposes the proud, tinataboy ng Diyos ang mga palalo. No? Opposes the proud, ang sobrang yabang, sabi po dyan, but gives grace to the humble. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Ang sinasabi po dito, kapag ikaw ay patuloy na nagpapakumbaba, one day, ipopromote ka ng Lord. One day, yung sari-sari store mo, supermarket na yan. One day, yung pong bulok mong sasakyan, papalitan ng brand new ng Lord. One day, yung nangungupahan ka, bibigyan ka ng magandang bahay ng Lord. Because sabi po dyan, He gives more grace to the humble. No, lalong binibiyayaan yung mapagpakumbaba. At kapag ikaw ay biniyayaan, pinayaman ka ng Lord, lalo kang magpakumbaba. Huwag kang mag-show off. Sabi nga ng mga kabataan, huwag mo nang i-flex sa iba. Ano ibig sabihin po noon? Ipakita sa iba na ikaw ay mayaman. Ipakita sa iba na ikaw ay kaya mo. Kaparatutan yan. Ugaling kapangpangan po yan na masamang ugali ng mga kapangpangan. Yung puro forma pero walang pera. No. Ugali pong kaparatutan po yan. Ayaw po ng Lord doon. Para po tayong palay, na yung palay, haba po yan ay nahihinog, dumadami po yung kanyang mga butil ng palay, nagiging ginto po siya, lalo siyang nagpapakumbaba. So habang ikaw ay binibiyayaan ng Lord, dumadami ang biyaya sa iyo, pagpapala sa iyo, lalo kang magpakumbaba, kapatid. Amen po ba? Because at the right time, He will lift you up. And then, dinugtog po natin dyan, ang sabi po dyan, give all your worries and cares to God for He cares about you. Kasi ito po talaga yung context niyan. Na kung ikaw ay magpapakumbaba, no, didinggin ka ng Diyos, He will give you more grace. So ngayon, pwede mong ibigay lahat ng iyong worries. Ito po ang ginawa ni Jairus. Nagpakumbaba siya sa Panginoon, he worshiped Jesus, no, even on the mud, na talaga pong maputik, no, sa harapan po ng maraming Hudyo, na alam po nila na marami doon na tumitingin kay Jesus, pero hindi naman for Jesus. They were against Jesus during that time, pero walang pakialam po si Jairus. Nagpakumbaba siya kay Jesus, and then, ang sabi po niya, tuloy po natin yung verse 23, he pleaded earnestly with him. Nung nagpakumbaba po siya, he worshiped Jesus, he fell at His feet.
Verse 23, ang sabi po dyan, he pleaded earnestly with him, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. So exactly the same, yung sinasabi po ni Peter, na kapag ikaw ay nagpakumbaba, verse 7, you can give now all your worries. Sa ibang salin po, mas kilala po natin na cast your cares upon Him for He cares for you. Mas expounded lang po siya dito po sa NLT, give all your worries. Kung natutunan mo nang magpakumbaba sa Diyos, nagpasubmit sa Panginoon, nag-worship kay Lord, you can now give all your worries and cares to God for He cares about you. Alam niyo ho ba yung talagang merong malasakit sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Maaring yung ibang tao sa atin, kaibigan natin may malasakit, maaring yung ating pamilya may malasakit, pero iba pong magmalasakit ang Diyos. Iba po. Kaya nga po, iba rin po dapat ang trato natin sa Kanya. Siya po dapat yung, ang first love natin, siya po dapat yung top sa priority po natin. Na kahit anong mangyari, number 1 pa rin si Jesus sa mga puso ng bawat isa. Amen po ba? Sino po dito ang may mga dalahin po? Pwede po natin ibigay kay Jesus. Basta't magpakumbaba lang po tayo. So worshiping Jesus even in public places is a manifestation, sabi po dyan, of your unfailing faith. This is so true. Kung talagang meron tayong unfailing faith, kahit po saan po tayo, mag-worship tayo kay Jesus. Number 2, Jairus had unfailing faith in God because he did not rush Jesus but patiently waited on Him. Dito po sa Mark 5:24-34, makita po natin dito, so Jesus went with him, with Jairus. So sabi diyan, a large crowd followed and pressed around him. And the woman, ito na po, nung sumingit po, hindi na po natin babasahin lahat po yan, sumingit po ang bleeding woman, at nung napansin po ni Jesus, na merong lumabas na power po sa kanya, nagtanong siya, sino ang humawak sa akin? Ang ibig sabihin po dito, ganito. After po nagpatira pa at nag-worship si Jairus kay Jesus, sabi niya, Lord, namamatay na po yung aking anak. Nasa huling hininga na po siya. Puntahan mo po siya para po siya ay gumaling. So sa ibang salin po, sabi niya, I will go, sabi po ng Panginoon. And then, habang naglalakad po sila niyan, masikip po, nandyan si Jairus, biglang huminto si Jesus. Siguro si Jairus po, iniisip niya, Lord, nagmamadali ako, mamamatay yung anak ko. Napapano ka, Lord? Nung nagsabi pa sa Lord, sinong humawak sa akin? Palagay niyo po kaya, ano kayang damdamin ni Jairus po dito? No, kung kayo po, sino na po dito sa inyo, yung nagmamadali po kayo, pero yung kasama nyo, pa-chill-chill. Di ba umiinit ang ulo po natin? Umiinit. Kahit kuminsan sa service lang eh. No, malilate na tayo. No, 6:00 na. Yung mga ganun, no? Kaya pagdating nyo sa church, hindi ka makapagtaas ng kamay kasi uminit ang ulo mo. Pero kahit na ganun po, itaas mo pa rin ang kamay mo. It's not about you, it's about Jesus. Amen. The more na itaas mo ang kamay mo kung nagkasala ka kanina, para patuloy kang hubugin, linisin ang ating Panginoon. Huwag mong pakinggan yung diablo. Oy, kanina, nagalit ka sa kasama mo, sa asawa mo. Kanina, nagalit ka sa pagdadrive mo. Huwag mo pakinggan ng diablo. Lagi niyong tandaan yung Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na pong condemnation kapag ikaw ay na kay Lord. Magkakasala ka, yes, pero hindi ibig sabihin hindi ka mahal ni Lord. Hindi nawawala, hindi nagbabago ang pag-ibig ni Lord sa iyo. Kahit kung minsan, nagiging balasubas pa rin tayo. Mahal ka pa rin ni Lord. Magpatuloy ka lang. Kasi nung tinanggap po natin siya, wala pa tayong ginawang mabuti. Pero tinanggap tayo ni Lord. How much more ngayong tinanggap na natin ng Lord at bago tayo? Always remember, mahal ka ng Diyos. Sabihin po sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Totoo naman po, kahit ganyan tayo, mahal tayo ng Diyos. Di ho ba? Minsan wala sa mood. Minsan nakakalimot sa Diyos. Minsan nagkakasala, pero mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Post lang po ako, ngayon ko lang po naalala. We would like to welcome you, Brother Rem, from America pala po. Condolence po. Praise God po. Si Brother Rem po, since the 80s ata o 70s, nandito na po siya. At for many years, hindi po, galing po siya ng Amerika. Yung iba po sa inyo, kung Jurassic na kayo dito sa
sa Calvary, kilala niyo po si Brother Rem Jimenez. Praise God. So magpatuloy po tayo. This is very important. Na kung meron kang need, meron kang nagmamadali ka, no, ayaw mong nadidelay. Kung minsan sa traffic, ayaw mong nadidelay. Now imagine Jairus po. Si Jesus sabi niya, sino humawak sa akin? Then, ano sabi po ng mga disciples, Lord, yung mga tao nagsisiksikan sa'yo, ngayon sasabihin mo, sino humawak? Nag-uusap pa. Si Jairus yan, ng milyari, may pagkwentula pa. No, ito po yung ano, and then si Jesus, sabi po dyan sa verse 32, but Jesus kept looking around. No, naghanap-hanap pa. Si Jairus, tinitignan niya si Lord. Hinaluya. Mamatay na. Baka nanuyin ka na. Pero alam niyo po, yung point number 2 natin, he waited patiently on Jesus. Hindi niya pinagmadali si Jesus. Cool lang po si kahit alam niyang namamatay na ang kanyang anak, cool pa rin po siya. Ito pa po yung so cool pa rin siya. Tinitignan niya na naghanap si Jesus. Ngayon, sa kakahanap niya na convict yung babae, doon pa lang niya sinabi. Pumunta po siya. Ang sabi po dyan, the woman told him the whole truth. Ay, ibig sabihin po nitong, she told him the whole truth. Anong ibig sabihin niyan? Nagkwentuhan po sila. Lord, alam niyo po, 12 years po akong inagasan ng dugo. Buhat po nung pinalis na ako sa bahay. Marami na po akong doktor na pinuntahan. Si Dr. Kwakwak, si Mang Kepweng, si ganito, si ganyan, kanya. Nagkwento. Si Jairus po niyan, ninano yung babayot mo kasi nauna pa siyang gumaling. Ganun ba ginawa ni Jairus? No. He waited patiently upon the Lord. Pinabayaan niyang magpagkwentuhan. Dahil alam niya, walang imposible kay Kristo. Ang dami po nilang pinagkwentuhan, I'm sure. Sabi niya, Lord, naubos na po itong pera ko, ganyan, ganyan. Dami po niyang kinuwento. At alam ko po, Lord, under the law, bawal akong lumabas. Under the law, Lord, bawal akong humawak ng tao, pero hinawakan ko kayo, patawarin niyo po ako, Lord. No, marami po siyang sinabi. Sinabi dito, now imagine Jairus. Kung kayo si Jairus, hindi mo ba baka sa buno, tikdo ka kay babae ka, mga agaw. No? Para ganyan po sabihin mo pa sa kanya, no? But praise God, hindi po ginawa ni Jairus yun. He waited patiently upon the Lord. Now, let me ask you this question. Sino po dito ang merong hinihintay kay Lord? Na answered prayer. Alam niyo po, I've been praying, I've been praying for almost 18 years now na mawala po ako sa dialysis. Kung mawawalan po ako ng gana, matagal na po akong namatay. Kaya lang po ako buhay ngayon because I'm still waiting. Ano ba ibig sabihin ng waiting sa Bible? Hoping and trusting the Lord. Sabi po sa Lamentations 3:25, the Lord is good to those who wait for Him. In the Hebrew po, sa Old Testament, ang ibig sabihin po ng wait is to hope in the Lord, to put your trust in the Lord. That is waiting. Hindi po ito yung tatayakan Tompiang 13, no? Hindi po, ibang waiting po 'yon. No? Nanong linuwal yan, Tompiang 13. Ibang waiting po 'yon. Kapag nag-wait ka po kay Lord, you are hoping in the Lord. Yung hoping hindi po ito yung sana. Yung hope this is the confident assurance that something good is going to happen to you because you put your trust in God, because you wait patiently upon the Lord. So the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Mabuti daw po ang Diyos dun sa mga naghihintay sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, and put their hope and trust in Him. Ang sabi po sa Psalms 37:7, ang sabi po dyan, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. No, manatili ka lang sa presence ng Lord and then wait patiently, hope in the Lord, trust in the Lord, no, for Him to act. Sabi dyan, don't worry about people who prosper or fret about their wicked schemes. Huwag kang mainggit, huwag kang madismaya. Bakit, Lord? Nauna pa, yung kapitbahay ko, hindi man Kristiyano, nauna pa siyang nakabili ng bagong sasakyan. Yung kapitbahay ko, Lord, hindi man Kristiyano, sama ng ugali. Meron siya bagong. Sabi po dyan, do not fret, do not worry, do not envy evil people na sila'y umaasenso. Wait upon the Lord. Huwag kang magmadali, huwag mong madalin. Alam niyo po,
may mga ilan po akong kakilalang negosyante, sa kakamadali po nilang yumaman po sila. Lalo po silang nababaon sa utang, nagkakaroon ng demanda. Totoo po yan kapag nagmamadali ka. Nasa Proverbs po yan. Mas maganda po sabi ng Proverbs na paunti-unti. Kasi po yung paunti-unti, bukas dodoble. After po ng ilang araw lang po, malaki na po yun. O ilang buwan, malaki na po yan. Just wait upon the Lord. Huwag po kayong mainggit dun sa, Lord, pareho lang kaming Kristiyano, ba nauna pa po siya? Alam niyo po, dapat magalak tayo kung kapwa Kristiyano po natin, lalo na pinagpapala na sabihin mo, ay, praise the Lord, na tinugon mo, Lord, yung kanyang panalangin, alam ko, susunod na ako. Yun po ang tamang, hindi po yung, inutang niya mo yan. No, halatang meron kang inggititis. Halata po yun. Dapat po, you rejoice to those who are celebrating sa kanilang blessing. Kasi sasabihin mo, Lord, alam ko, ako na dahil tapat ka at mabuti ka. Amen. Sa Isaiah 40:31, sabi po dyan, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kaya po naging malakas pa rin si Jairus because he waited patiently on the Lord. Alam niyo po bakit malakas din po ako for 18 years? Because I wait upon the Lord. Yung naghihintay ka sa Diyos, nag-hope ka sa Lord, nagtitiwala ka sa Lord, nagiging malakas ka. Ang kulit po kung babasahin mo po yan sa verse 29, no, He gives strength to the weary. Even youths grow faint, ang sabi po dyan. No? Ayan, basahin po natin. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Verse 30, happy na po yan, no? Yung 29 muna. Sa 29, pero pa siyang 29. Sabi dyan, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and the young men stumble and fail. Yung mga kabataan din po, napapagod siya. But, ang sabi po dyan, verse 30, so sabi sa 29, no, siya ang nagbibigay ng kalakasan dun sa mga nanghihina. Pati yung mga kabataan, nanghihina. Kabataan, nanghihina. Pero, sabi po dyan, those who wait upon the Lord shall renew their strength. When you put your hope in God, lagi kang malakas. Ano, alam niyo po, pwedeng pagilagay yung, Proverbs 13:12. Hope deferred makes the heart sick. Ang sabi po dyan. No, hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life. Kapag meron kang natugon na answered prayer, ang sarap, di ho ba? Pero kapag sinasabi mo, Lord, halimbawa, kung ako pag sinasabi ko, Lord, 17 years and 9 months na po ako nagdadialysis, lalo po akong manghihina nun. Naranasan ko po ito nung 3rd year po ako nagdadialysis. Sabi ko, Lord, 3 years na po ako nananalangin. Maya-maya po, nanghina po ako. And then, dinugo na po ako. Ang dumi ko po, puro dugo. Talaga pong bumagsak yung hemoglobin ko hanggang 70 na lang po ang hemoglobin. Hinihingal po ako. Actually, nagpatakbo na lang ako sa hospital kay Pastor Ron po noon. Sinalinan po ako ng 5 bag ng dugo. Ganun po katindi. Yung pong hope deferred makes the heart sick. Yung kapag na-stress ka kapag wala pa. Narinig niyo po yung isang doktor ngayon? Na dahil lang sa stress. Sabi ko nga po, no, hindi ko na siya babanggitin ng pangalan. Kilala naman yun siya. Pero ang sabi niya, sa confession niya, nagkasakit siya, marahil yung cancer niya galing sa stress, yung nagbabash sa kanya. Na mula nung humabol po siya ng vice president, na ang sabi nung isa, binanggit pa niya, Doc, kahit 10 beses kang humabol, hindi ka mananalo. No, kwento ko nga po, no, kahit sa misis ko, sabi ko, ang hina niyang nilalang. Doktor siya. Bakit po? Kasi siguro marahil mula nung pagkabata siya, hanggang lumaki siya, puro appreciation ang naririnig niya. Sabi niya, Doc, ang bait po niyo. Doc, puro ganyan. Hindi po siya sanay na makarinig ng mga negative words. Unlike po tayo, yung mga kabataan po ngayon, yung mga bagong generation, marami po sa kanila, hindi naman lahat, marami sa kanila mahina din po. Hindi lang po nabati, hindi lamang po na-like sa Facebook. Nagtatampo, yung iba nagpapakamatay. Ganito po sila kahina. Pero tayo po noon, no? Kapag nagsumbong ka sa parent mo, baka may ginawa ka, kaya ka ganyan. Hindi.
Ngayon, pag magsumbong ka sa parent, yung bata magsusumbong sa parent, tara anak ka niya. Rest backin natin. Kahit po teacher yan, kumisan, hindi ikaw yung first honor. Sige, punta natin teacher mo. No? Alalang marine. Ang napakahina po nila. Kaya nga po, ano po sabi po ng Romans 5, ang dami pong mapasok sa isip ko. Romans 5:3-5, we can also rejoice in our sufferings. Because sufferings produces perseverance or endurance. And then, ano po, perseverance, character, produces character. Sa NLT po, it produces strength of character. And then, character, hope. Kaya importante po, na yung mga problema po natin, pagtagumpayan po natin, mag-rejoice po tayo. Sasabi, Lord, kaya pala ako may problema ngayon, gusto mo tumibay ang aking pananampalataya, mabago yung aking karakter. Hindi ako maging mahinang nilalang. Ako po, naninod po tatay ko, inatid ko palang kay tatay ko kanina, nandyan po sa bahay namin. I remember, nung nasa San Luis po kami, nung pong meron pong sumuntok sa akin, sumumbong ako sa tatay ko. Kala ko pagtatanggol niya, sabi ng tatay ko, sabi niya, Ote kalinaban. Pinagkasana ako pa. Maldi po tatang ko. Kaya buhat po nun, may biyasa na ako makitumbukan. Pero ang punto ko dito, naging matibay po ako. Wapin na, ako pinumaban na. Yung mga ganun ho. Yung pong, lalo na kapag kapangpangan ka, itong binusid na ka, tapos minsan nakapolo ka, lumakad ka ng kanto. Kaya ba? No karning binyag! Diba? Marine ka nga kay. Alam mo na yung sulod mo, lupa kang suman na. Nung kaya ka sumabing, mas matsura kaya mo. Lumalaban ka lang eh. Pero ngayon, inaus na ako suman kaya. Utaw sana kang suman, kasanting mo sulod na. Violet, yellow, brown, lemon na. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Dapat po maging matibay tayo. Hindi po lahat. Alam niyo po, sabi ko nga sa mga kasiyo ko, kahit sa mga kabataan, ang sabi ko nga, hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. Si Doc, akala niya mapiplease ang lahat ng tao. Kapag ang isip mo, kapatid, mapiplease mo ang lahat ng tao, dinadaig mo pa si Kristo. Si Kristo, Son of God na, ang dami pang may ayaw sa Kanya. Daig mo pa ang Diyos kapag ganun. So kailangan po natin tanggapin na, tandaan niyo po ito, blessed are you when you are persecuted because of righteousness. It's okay. Wala kang pakialam kahit ano pong sabihin po nila. No, kami po mga pastor, marami kaming persecution. Hahaba na lang tayo kung magkukwento po. Kung magdudwell kami sa mga persecution, hindi po kami, yung pong magmanok-manukan ka. Sabi ng kaya, makanyan ko. No, si Jairus po, hindi siya nagmanok-manukan. Lord, minunaya pa yan. No? But they that wait upon the Lord, kaya nga po si Jairus, naging malakas po siya sa paghintay sa Lord. So unfailing faith is trusting the timing of the Lord for your prayer requests. Amen. Wait upon the Lord. Alam ng Lord yung perfect timing. Alala niyo po si Lazarus nung mamatay po siya. Bago po yon, buhay pa, may sakit yung kaibigan mo, yung mahal mo. Sabi po kay Lord, anong ginawa ni Lord? Dinelay pa niya ng 2 days hanggang nung namatay si Jairus. So after 4 days, doon pa lang siya nakarating. Bakit? Ang sabi niya, para makita ng tao yung glory ng Diyos. Meron pong purpose sa mga delay. Amen? Meron pong mga purpose sa delay. Anyway, number 3 na po tayo. 7:26 na po pa lang. Jairus had unfailing faith in God because he conquered fear by believing the word of Jesus. Sa Mark 5:35-42, sabi dito, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? No, sabi po diyan, while Jesus was still speaking, ano sinasabi ni Jesus dun po sa sa babae? Daughter, your faith has healed you. Habang sinasabi po niya yon, dumating ang sa mga kapitbahay po ni Jairus, ang sabi po nila, your daughter is dead. Why bother the teacher anymore? Si Jesus sabi niya, daughter, your faith has healed you. Sinabi naman kay Jairus, your daughter is dead. Parehong daughter po ito. Pagkasabi po ni Lord doon, your daughter
daughter, your faith has healed you. Sinasabi naman kay Jairus, Jairus, your daughter is dead. Lumingon kagad si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ano pong sabi po niya? Overhearing what they said, ang sabi po dyan, sabi po niya, Jesus told Jairus, don't be afraid, just believe. Ano po sinasabi po ni Jesus dito? Huwag mong pakinggan yung bad news. Do not accept that bad news. Maniwala ka lang, manampalataya ka lang. So anong ginawa ni Jairus? Siniper po niya ang kanyang bibig. Alam niyo po, minsan meron tayong takot. Alam po ng Diyos yan, pero ang diablo hindi niya alam. Ang magandang gawin mo, huwag mong sabihin yung takot mo. Do not confess your fear. No, do not confess your fear. Alam ng Diyos, pinaglalabanan mo. Alam ng Diyos doon na nagtitiwala ka sa Kanya. For as long that you do not confess your fear. So, nanahimik po si Jairus. So, and then, sabi po ng Lord John, He did not let anyone follow Him except Peter, James, and John, the brother of James. Mapapansin niyo po in the Gospels, ang laging kasama ng Lord itong tatlong ito. Si Peter, James, and John. Bakit? Sila po ang pinaka-radikal. Sila po yung pinakamatindi ang pananampalataya. Bakit silang ang sinama niya? To protect po yung kaunting faith na lang ni Jairus. At times, meron tayong faith, kakaunti na lang. Pero kapag sinamahan mo yung walang faith, mawawala na po yan. Pag sinamahan mo yung mga puro duda, mawawala na yung faith mo yan. Ang kailangan mo po, kung kakaunti na lang yung faith mo, nagfo-falter na po ang faith mo, pumunta ka sa church, pumunta ka sa mga kasiyo mo, yung matindi ang faith. Because bad company corrupts good character. Kung sino ang kasama mo, mahahawa ka. Kaya ang ginawa ng Lord, yung pinakamatindi po yan. Si Peter po yung nagsalita na, you are the Christ, the Son of the living God. Si Peter din po yung nagsabing, over my dead body, Lord. No? Si James, magano po katindi yung mga yan. Sila po yung ang lakas ng loob nila, tinawag yung nanay nila, sabihan mo kaya, pangaras kayong banwa, lukluk kami kayong left and right. No? Ganyan po sila kamamas boy. No? Ganyan po sila katindi. And then one time, hindi po sila welcome sa isang lugar, ang sabi ng Lord, ang sabi nila kay Lord, Lord, gusto mo magpaulan kami ng apoy? Ganon po sila katindi. Kaya sila din po ang sinama ng Lord sa transfiguration. Kaya nga po, kapag nanghihina na po pananampalataya nyo, ang tawagin nyo po yung matindi yung pananampalataya. Huwag na huwag kayong kakausap ng mga negative people. Mawawala lalo yung pananampalataya po ninyo. Kaya sinabi po ng Lord si Peter, James, and John, para po protektahan yung maliit na lang na pananampalataya, nagfo-falter na pananampalataya ni Jairus. And then tuloy po natin, verse 38, when they came to the house, to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. Bakit ang dami pong umiiyak po dito? Ano po ito? Mga paid mourners. Alam niyo po yung binabayaran para umiyak? Binayaran po ito. Actually, babayaran sila para meron pong mga flute. Sa Hudyo, may mga flute na na malungkot, and then umiyak sila. Wah! Kikiyak lang hanggang hindi man kakilala. Naalala ko po, kwento ko po ito, true story po ito, pero kinuwento lang sa akin, I may not be accurate po dito, pero yung ina, galing pong abroad, namatayan po siya ng anak, dito po yung sa Pangilinan, dati po dalawa po yan, sa parehong kanto, kung natatandaan niyo po yan. Pagbaba po niya sa sasakyan, agad po siya tumakbo sa tabi ng kabaong, umiyak siya. Inaawat siya, paborenyo ko. Yung parang balo yung maali. Yung balo parang daman ng nanay, ng inda, makanaan mawalan anak, paborenyo ko. So pinabayaan po nila. Kanyang mimas-mas siya. Tara na kay tata mo po, tsukar ni wali ko. Teo, sinabi, sabi mo, paborenda ka. Ito po mga mourners, kaya po nilang umiyak kahit hindi po nila kaano-ano. Paano po natin malalaman? Tuloy po natin ng kwento. And then, sabi ni Jesus, so ano yung iyak-iyak na yan? Sabi, he went in and said to them, ano yung commotion na yan and wailing, the child is not dead but asleep. Hindi patay yung bata, natutulog lang. Ang tingin po ng Diyos sa patay, natutulog lang kasi kaya niyang buhayin. And then, anong nangyari po dito sa kay nakana pa, dosiya pa mo, metene. No?
They laugh at him. So alam na babayaran sila kasi habang umiiyak sila, sabi ni Jesus, huwag kayong iiyak, hindi naman natutulog yan. Ay, hindi naman patayan, natutulog lang. Labala, mamuting-muting, mamurit-murit lang. Kikiyak lang, bigla lang maili. Kasi binayad lang po sila. They laugh at him. Kasi po kung talagang kamag-anak mo yan, umiiyak ka, hindi ka makakatawa. Hindi ba? Ba't sila tumawa? Wala po silang connection. Ang connection lang po dyan habang umiyak sila. Babayaran tayo mamaya. Malalaking pera naman ito. Mayaman si Jairus. Sabi ni Jesus, natutulog lang yan. Parang baliw. Hindi ho ba? Parang baliw po. And then, anong ginawa ni Jesus? Sabi po dyan, after he put them all out, sa Greek po, para po silang sinipa, pinaalis ni Jesus. Alam niyo po, yung mga walang pananampalataya, iwasan niyo po, paalisin niyo sa buhay niyo. Pinaalis ni Jesus yung mga walang pananampalataya. And sabi po diyan, and he took the child's father and mother. Sila lang po naniniwala kasi. And the disciples who were with him. Sino yun? Si Peter, James, and John. Kasi po talagang matindi pananampalataya nila kay Jesus. And went in and where the child was. And then tuloy po natin, ano bang nangyari ngayon? Ngayong wala ng unbelief sa kwarto, sa bahay. Wala ng doubt sa bahay. Alam niyo po kung minsan kaya di dumarating yung miracle po natin because of unbelief. Because of doubt. Because you are listening to people full of doubts. Kick them out of your life. Amen? No, hindi po literal yan. Puta sa kagaluhuli yun. Ay, kalak pa na ng palataya. Paldakan kaya sabi ng pastor. Yung po gagawan, tas ang kanan nyo ko pa. No? And then, ang ginawa po ni Lord, hinawakan po niya yung kamay po ng patay na bata. At sabi po niya, talita kum. Ito po ay Aramaic. Nang ibig sabihin po, little girl, I say to you, get up. Kapag meron po kayong anak na babae na ayaw pong bumangon, sabi nyo, talita kum. Para bumangon po siya. Talita kum. Late na ka keng pamag-aral mo. No? And then, alam po natin, nabuhay po siya. No? Sabi po siya, immediately, meron pong milagro. Ganito po ka-powerful ang Lord, kahit patay na. Alam niyo po, kung parang yung sitwasyon niya parang patay na, sa Diyos po, walang imposible. Sabi po dyan, immediately the girl stood up and began to walk around. And then, ilang taon po siya? She was 12 years old. At this, they were completely astonished. Alam niyo ha, nung pinanganak ang batang ito, yung babaeng nagbi-bleed, nag-umpisa na pong nagkaroon ng karamdaman. At the same day, pinanganak yung bata, nagkaroon po ng karamdaman. At the same day, pinagaling po ng Lord. Hindi ba kamangha-mangha yung history na ginagawa ng Lord? Hallelujah! No, makita po natin dito, yung sa babaeng bleeding po, 12 years, hopeless. Hope against hope. Hopeless na rin po. Marami na po siyang ginawa. Pero when she heard about Jesus, mahahawakan ko lang, gumaling po siya. Si Jairus naman, no, nakita po niya, actually po, nung pagdating nila sa bahay, pinigilan ni Jairus yung iyak niya. Kasi sabi ng Lord, do not be afraid. Nung narinig po niyang umiiyak, minsan, di ba, kapag nakita po natin merong umiiyak, pati ikaw naiiyak kahit hindi mo kamag-anak. Kasi naawa ka, si Jairus po nanatili po siyang firm. No, he conquered, he subdued his fear. Kung meron kang takot, you need to subdue, you need to control your emotion. No, you need to control your emotion because parang late na, no, it's never too late with God. No, meron po tayong sinulat dyan, it's never late until God says it's too late. Amen. It's never over until God says it's over. God has the final say. Ako po, meron na pong sinabi sa akin ng doktor, alam niyo na po ito, yung aking cardiologist, na sinabi po niyang, Manny, wala na akong magagawa. It's late. Kung ikaw ay operahin, mamamatay ka rin. So sabihin mo na sa iyong pamilya, anytime mabubuwal ka. Ang sinasabi po sa akin ng aking doktor, anytime, kahit paglabas mo dyan, sabi pa niya sa akin, baka mabuwal ka na. Alam mo po, sinabi sa akin ng doktor yon. Pero paglabas ko sa clinic po niya, sabi ko, Lord, salamat po kay Doc, pero hindi siya ang final say ng buhay ko. Kung ganon, ang sabi po ng Panginoon sa akin, magmula ngayon, huwag kang matakot kahit anong sabihin
ng doktor sa'yo. Kahit anong result ng blood chem mo, huwag kang matakot, ang sabi ng Panginoon. Bakit po? 2 Timothy 1:7, For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Or self-control. Sabi po, si Jairus, nagkaroon po siya ng self-control na hindi po siya bibigay sa kanyang takot. Because God has not given us spirit of fear. Always remember, fear is a spirit. It is a demon na para po sirain niya ang iyong pananampalataya. Kapag sira ang iyong pananampalataya, hindi na makakakilos ang Diyos sa iyo. Because only through faith, God is pleased. Amen. So it's never over hanggat hindi sinasabi ng Diyos na over po siya. Isaiah 41:10, So do not fear, for I am with you. Alam niyo bang galagi natin kasama ang Diyos? He is our Emmanuel. Kahit nasaan ka, kasama mo ang Diyos. So do not fear. Ako laging kasama mong sabi ng Panginoon. Do not be dismayed. Huwag kang madismaya kahit anong mangyari sa mundong ito, anong mangyari sa buhay mo. I am your God. Madidismaya ka? Ako yung Diyos mo. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So unfailing faith is trusting God even if your situation becomes worse and impossible to solve. Ulitin ko po, unfailing faith is trusting God even if your situation becomes worse and impossible to solve. Kahit imposible na parang wala ng pag-asa, kung meron kang faith, hindi yan mag-fail. Lagi kang magtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po sa gabing ito, sasabihin ko po sa inyo, maaaring ang sitwasyon natin, katulad ng sitwasyon ko, parang wala ng lunas, pero sa Diyos, walang imposible. Sa gabing ito, kapatid, magtiwala tayo. He is the God of miracles. We will receive our miracle tonight in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' powerful name. Mag-review na po tayo the unfailing faith of the synagogue ruler Jairus. No, siya po ay merong unfailing faith because he forgot his reputation and fell down at Jesus' feet. He did not rush Jesus, but patiently waited on him. He conquered fear by believing the word of Jesus. Psalms 34 verse 4. Inawit po natin kanina ito. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Ano po ibig sabihin niyan? You need to seek God. I sought the Lord. Hinahanap ko ang Panginoon, ang sabi po ni David. And He answered me. No, kaya nga po, seek ye first. I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Same thing with Jairus. Jairus sought the Lord, ang sabi po dyan, and Jesus answered. No, sinik niya ang Lord. Nung sinabi niya, boss ka niya, si Jesus paparating dito, inabangan na po ni Jairus dun sa sa pangpang na dumating si Jesus. He sought the Lord and Jairus sought the Lord and Jesus answered him and He delivered him from his fear. So same thing with us. We need to seek the Lord and He will hear and answer you and will rescue you from all your fears. What does it mean to seek the Lord? Pray. No, remember King Jehoshaphat? When he sought the Lord, he declared prayer and fasting. Nehemiah, he sought the Lord. He seek the Lord. He sought the Lord, meaning he prayed to the Lord. Ito po ang ibig sabihin ng seeking the Lord. Mag-pray ka, kapatid. Ano man ang sitwasyon mo, pray first. Unahin mo ang Panginoon. Seek the Lord, He will hear and answer you and will rescue you from all your fears. Amen! Amen! Praise the Lord! Tayo po lahat ay tumayo.